Panginoon naming Yahuwah, aming Ama at Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami ng napakarami sa iyo sa lahat po ng iyong kagandahang loob at pag-ibig sa amin. Sa iyong pag-iingat at basbas at pagtulong sa amin sa araw-araw. Mingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang. Maawa ka po na tanggapin kaming muli. Hindi po namin layunin ang ikaw ay bigyan ng sama ng loob. Malapit po kaming magkakapatid Ama sa iyong napakabanal na harapan. Naway basbasa mo po kami lahat at tanggapin sa aming gagawing pagtitipon. Basbasa mo po ang aming puso, linisin, patawarin po kami sa aming mga pagkukulang. Pakibasbasan po ang aming kapatid na maghahayag po ng iyong mga kalooban. Pakibigyan siya ng karunungan at kapangyarihan mula sa iyo upang lalo po naming maunawaan ang iyong mga katotohanan. Pagalingin po ang mga may taglay na karamdaman. Maano pong samahan kami sa aming pagsamba at pakitanggap mo po ang aming handog na nakayanan. Umaasa po kami, Ama, na patuloy po kaming sasamahan sa aming paglalakbay sa mundong ito. Ikaw po ang gagabay sa amin. Patuloy po naming maranasan ang iyong pag-ibig at lagi mo po kami papaalalahanan habang kami naglalakbay. Hinihiling po namin ang lahat, Ama, sa pangalan po lamang ng aming tagapagligtas, ang Panginoong Yahushua. Amen. Harap ang ating kaligtasan, unawayan ang dibdib. Ihayag na may kagalakan ang panganay Yahuwah. Magsimawit ng papupuri sa pag-ibig ng Ama. Iinay tungtungan niya ang Panginoong Yahushua. At ngayon ating ingatan ang pangalan dakila pagkat sa kasalingan upang siya ay Mga magulang at mga mahal na kapatid, tayo ay patuloy na pinaaawaan ng Ama na tayo ay mapabilang sa mga tao na kanyang pinili mula sa mga tinawag. At ating natutunan ang marami ng kaalaman sa ating ginagawang pag-aaral at pagsasaliksik bilang pagsunod sa utos ng Diyos sa kanyang mga salita. Ang isang paksa na ito ay patuloy na pinag-uusapan ng mga iba't ibang mga tagapangaral ng relihiyon ay ang tungkol sa ating Panginoong Yahushua na ang tawag ng iba ay Jesus. Mga kapatid, ang ating pong pananalig sa ating Panginoong Yahushua bilang Masiya o Hamasiya, bilang Kristo ay meron tayong batayan. Ating basahin, let us read the first verse. Ito po ang ating pinagbabatayan. Therefore, let all the house of Israel recognize beyond all doubt that God has made him both Lord and Christ. Ano ibig sabihin ng Christ? Ang sabi diyan ay Messiah anointed. This Jesus na yan ay Yahushua sa Hebreo, pinalitan lang nila ng Jesus. Isiningit lang po yung pangalang Jesus noong 15, 16 and 15 and 16th century sa King James Version. Ang sabi ay Messiah anointed, this Jesus or Yahushua whom you crucified. Kaya ang ating pananampalataya
tungkol sa ating Panginoong Yahushua bilang Mesias o the Messiah, the Anointed na pinahiran ay nakasulat po sa Biblia. Ang iba nating mga kapwa-tao ay may kani-kaniyang relihiyon at mayroon silang kani-kanilang paniniwala tungkol sa ating Panginoong Yahushua. Napakaalab ng kanilang pagkakilala at ating nakikita sa kanilang mga pagdarasal, sa kanilang mga aktibidades o mga ginagawa nilang mga iba't ibang gawain para sa ating Panginoong Yahushua. Kaya tayo sa ating pong pag-aaral ngayon ay ating patuloy na tutuklasin at aalamin sa lalo pang ikaliliwanag ng ating pananalig ay naaayon sa kalooban ng Diyos o nakasulat sa Biblia. Puntahan natin ang sinaunang pagtuturo ng mga lingkod ng Panginoon Diyos. Kailan pa po itinuro ng Panginoon Diyos at kanya nang ipinahiwatig sa tao ang tungkol sa kanyang anak, sa ating Panginoong Yahushua, ang Mesias. Let us read po. Next slide, dito sa aklat ng Genesis. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? Bago natin ituloy ito'y tagpo panahon ni Adan at Eva na ang kausap ng Diyos diyan ay ang mag-asawa. Tuloy natin ang basa. At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. At sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang, ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At kapag alitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. Next slide. Patuloy nating basahin. Ganito nakasulat. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa'y pahihinuhod ang iyong kalooban at siya'y papapanginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain yaon, sumpay ng lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang isisibol niyaon sa iyo'y mga tinik at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang, sa pawis ng iyong mukha'y kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyang ka kinuha, sapagkat ika'y alabok at sa alabok ka uuwi. Kailan pa po ipinahiwatig at ipinaalam sa atin ng Diyos ang tungkol sa kanyang anak, sa Mesyas, sa ating Panginoong Yahushua, nung pangpanahon ni Adan at Eva, nung ang mag-asawa ay lumabag doon sa kalooban ng Panginoon Diyos na huwag kanin yung bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Mapapansin ninyo na nang tanungin ng Diyos itong si Adan, ang itinuro niya, pinakain po ko, inalok po ko ng asawa ko, yung babae, yung si Eva. Nang tanungin naman ng Diyos itong si Eva, ang itinuro naman niya yung ahas o si Satanas. Kaya ang sabi ng Diyos doon kay Satanas, balikan natin, let's go back to the first slide in Genesis. Right there, nakasulat po, next slide. Genesis, ganito nakasulat po dyan. Nagsabi rito sa ahas, pagkat ang ahas ang tumukso doon sa mag-asawa, kaya nakalabag sila o lumabag sila sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po riyan ay, at papag-aalitin ko ikaw at ang babae. Ang kausap ng Diyos diyan ay ang ahas. Ha?
at papagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Sa makatwid, ito pong Ahas ay kinausap ng Diyos dahil sa kanyang panunukso doon sa mag-asawa. Gagapang ka ang sabi, lalakad ka sa pamamagitan ng iyong tiyan, etc., etc. Naliwanagan na po natin yan. Papag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Yung binhi ni Eva, walang iba kundi tumutukoy po yan sa ating Panginoong Yahushua. Nang sabi, ito ang dudurog ng iyong ulo. Ibig sabihin, siya ang didipol at siya ang magpapatigil sa panunukso mo o sa kasamaan. Ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Bagamat ang Kristo, nagdanas ng kahirapan, nagpasa ng krus, namatay sa bundok ng Kalbaryo, pero binuhay siya ng Diyos na magmuli. Kaya diyan pa lang sa puntong yan ay meron na pong itinuro ang Panginoon Diyos tungkol sa binhi ng babaeng si Eva. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua. At yan nga po ay nangyari. Ngayon, ang tanong natin, ano pang kapatotoo na noong pa man ay meron ng itinuro tungkol sa Yahushua bilang Mesias? Next slide, sa aklat ng Daniel. Next slide. Ito po ang ating mababasa sa next slide. So, you are to know and understand that from the issuance of the command to restore and rebuild Jerusalem until the coming of the Messiah, the anointed one, the prince, there will be 7 weeks of years, 62 weeks of years, and it will be built up again with a city, plaza, and moat, even in times of trouble. Ito'y hula sa aklat ni Daniel na mayroong binabanggit po dyan tungkol sa Mesaya, na ito po ay may kinalaman sa panahon na ipinagpauna ni Daniel na magaganap ang ika nga ang tribulation period, 7 years. Kaya, 7 taon na sabi nga matinding kapigatian. Na diyan ay may ipinahayag bago mangyari po yun, ay mayroon po ang sabi before the issuance, that from the issuance of the command to restore and rebuild Jerusalem until the coming of the Messiah, the anointed one. Sa makatwid, maging sa aklat ni Daniel, meron na rin ipinagpauna ang Panginoon Diyos tungkol sa pagdating ng Messiah, ang kanyang bugtong na anak. Ano pang hula? Next slide. Aklat naman ni Isaias na propeta. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahalay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalay tatawaging kamangha-mangha, kagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Ayon po dyan sa hula, yan ay tumutukoy din sa bugtong na anak ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua Hamasiyak, mga kapatid. Yang hulang yan na kapag ka ating binasa sa Ingles, ang sabi po rito, for to us a child shall be born, to us a son shall be given, and the government shall be upon his shoulder. Hindi ba totoo yon? At natupad po yan sa Mateo 28:18 nang ang Kristo'y magpahayag ang lahat ng kapamahalaan sa langit at lupay na iatang na sa Kanya, na ipagkaloob na sa Kanya. Yan po ay tumutukoy itong hulang ito sa ating Panginoong Yahushua na siyang Mesyas. Tuloy pa natin ang basa sa isa pang hula maging sa panahon ng propetang si Micas. Next slide. Ito pahayag. Sinabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, kahit na isa ka sa pinakamaliit na bayan sa Huda, manggagaling sa iyo ang taong maglilingkod sa akin bilang pinuno ng Israel. Ang kanyang mga pinuno'y kilalang kilala noong unang panahon. Ano ito? Hula. Sinong ginamit na kasangkapan? Si Mikas na propeta. Ano ang sabi? Sinabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata,
Kahit na isa ka sa pinakamaliit na bayan sa Huda, manggagaling sa iyo ang taong maglilingkod sa akin bilang pinuno ng Israel. Ito po ay tumutukoy sa ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Manggagaling sa Bethlehem, isang tao, tao. Hindi sinabing Diyos, kundi ang sabi maging Saul ay ipinagpauna na, tao. Kung ganon, maliwanag po ng ating Panginoong Yahushua maging sa lumang tipan o doon po sa tinatawag nating Tanakh o Old Testament ay meron pong mga pinagpaunang pahayag ng Panginoon Diyos na ang Yahushua ang siyang Mesyas. Nang ibig sabihin ng Mesyas ay anointed one, pinahiran. Teka muna, bakit po ang Panginoong Yahushua ay anointed one o pinahiran? Ano po ba ang gawain ng mga Hudyo na mga lingkod ng Diyos noong unang panahon? Katulad pagka naghahalal ng maghahari, katulad ng maghahalal ng magiging saserdote o magiging hari ng Israel. Pakinggan natin dito po sa aklat ng Exodo. Next slide. Pahiran mo rin ng langis si Aaron at ang mga anak niya bilang pag-oordina sa kanila para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pare. Sino itong tinutukoy rito sa ating binasa? Si Aaron. Sino si Aaron? Kuya ni Moises. Nakakatandang kapatid ni Moises. Ano ang kanyang tungkulin? Ay bilang pinaka-high priest o pinaka-pinunong pare. Pero bago siya tumanggap noong pagiging pinaka-high priest, no? Sabi nga, pinakamataas na pari o saserdote. Ano munang ginawa sa kanya? Pinahiran siya ng langis. Iniutos yun ng Panginoon Diyos. At ano po ang katumbas noong pagpapahid ng langis? Pag-uordina sa kanya, paghahalal sa kanya, pagpili sa kanya para maglingkod bilang pare sa ibabaw ng lahat ng mga pari noon sapagkat siya ang high priest. Hindi po ba? Kaya mahalaga yung pagpapahid ng langis. Kaya ang ibig sabihin ng Mesyas ay anointed one, pinahiran katulad po ni Aaron. Sino pa bukod kay Aaron? Ang pinahiran din ng langis bago inihalal pagdating naman sa paghahari. Next slide. Ito. Pagkatapos, kumuha si Samuel ng lalagyan ng langis at ibinuhos ang langis sa ulo ni Saul. Sinagtan niya si Saul at sinabi, ang Panginoon ang pumili sa iyo na mamuno sa kanyang bayan. Bukod kay Aaron bilang high priest, bago naging high priest, siya'y pinahirang ng langis bilang pag-uordina o paghahalal bilang high priest. Meron pang isa. Sino naman ito? Ito naman ay si Saul. Sino ang unang hari ng Israel? Hindi ba't si Saul? Pero bago siya naging hari, anong ginawa ng propetang Samuel? Ang sabi po, maliwanag, kumuha si Samuel ng lalagyan ng langis. Ibinuhos ang langis sa ulo ni Saul. At sinabi niya, ang Panginoon ang pumili sa iyo sa makatwid ang paghahalan ng pare, ang paghahalan ng pagiging hari ng Israel ay pagpapahid muna ng langis ang kanilang pagdaraanan. Mahalaga po yan. Bukod sa riyan, sino pa ang pinahira din ng langis? Kung tawagin ay anointed one din. Ito, next slide. Ganito nakasulat. Kaya, kinuha ni Samuel ang langis at pinahiran niyang sa ulo si David sa harap ng kanyang mga kapatid. Simula ng araw na yon, napuspos siya ng Espiritu ng Panginoon at umuwi naman si Samuel sa Rama. Parehong propeta ang ginamit ng Diyos na kasangkapan para pahiran ng langis o para ihalal na hari. Ang dalawa, sino yung unang hari ng Israel? Hindi ba't si Saul, gaya ng ating alam na? Bago siya naging hari, pinahiran siya ni Samuel ng langis. Sino ang naging haring kapalit niya? Si David. Pero bago naging hari si David, ano rin ang ginawa ni Samuel sa kanya? Pinahiran din siya ng langis. Sa makatwid, sa kasaysayan po ng Tanakh o ng Old Testament sa paghahalal ng high priest at maging mga hari, sila'y dumaraan muna sa pagpapahid ng langis katulad ng ating Panginoong Yahushua, kaya ang tawag sa kanya, Yahushua, the Messiah,
Yahushua ang Mesyas. At yon ang kahalalan na nanggaling sa Panginoon Diyos at sa kanila ang Panginoon. Kaya maging si David, ang sabi, nang siya'y pahiran ng langis, napuspos siya ng Espiritu ng Panginoon sapagkat ang naghalal sa kanya bilang maging kapalit ng hari na si Saul ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya dito sa ating ginagawang pag-aaral ay ating natututunan ang mga katotohanang lalong magbibigay sa atin ng kaalaman tungkol po sa pagiging tunay na titulo at kalagayan ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach, mga kapatid. Ano pa ang patotoo? Ayon po sa aklat naman ni Propeta Jeremias. Next slide. Ganito nakasulat. Ito po ang pahayag. Sinabi pa ng Panginoon, darating ang araw ng paghaharian ko kayo o paghahariin ko ang isang hari na matuwid na mula sa angkan ni David. Maghahari siyang may karunungan at paiiralin niya ang katwiran at katarungan sa lupain ito. Basahin natin sa English. This is not included in our slide. I will just read this in English, a version in the book of message. Let's go. Next slide. Let's go to our next slide. Ganito po ang ating mababasa. Ayan. Time's coming, God's decree, when I'll establish a truly righteous David branch, a ruler who knows how to rule justly. He will make sure of justice and keep people united. In his time, Judah will be secure again, and Israel will live in safety. This is the name they'll give him, God who puts everything right. Kaya diyan ay hula rin ito, tumutukoy doon sa tinatawag na David Ranch, ang ni David, na siya'y maging ruler who knows how to rule justly. Ito'y isang leader na siyang mangunguna bilang leader ng may katarungan at patas. He will make sure of justice and keep people united. Ito po ay magaganap pagdating ng millennial kingdom. Bakit? Sapagkat ang sabi, He will make sure of justice and keep people united. Kaya sa panahon ng milenyo, magkakaroon ng unification ng lahat ng mga tao sapagkat siya nang magiging King of Kings. Siya nang magiging Lord of Lords. Siya ang maghahari ng may katarungan at may hustisya. At ang sabi in his time, Judah will be secure again and Israel will live in safety. Sapagkat ang Israel ngayon ay wala sa kalagayang ika nga ay safe. Maya't maya ay may digmaan. Kaya itong hulang ito ni Jeremiah ay magaganap pagdating ng milenyo o ng millennial kingdom. Maliwanag po na itong ating Panginoong Yahushua ay galing sa branch ni David o angkan ni David. Sino nga ba ang galing sa angkan ni David? Hindi po ba ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach? Kaya diyan maliwanag na atin pong natututunan ang tungkol po sa mga karagdagang kaalaman kaugnay sa ating pagkilala na ang ating Panginoong Yahushua ang siyang Mesyas. Ngayon, puntahan natin ang paniniwala ng mga tao ngayon sa Israel. Sapagkat ang ating Panginoong Yahushua ay galing sa Israel, meron pa namang bayang Israel ngayon. Ngayon, nandoon po sa East, di ba? Merong Israel ngayon doon. Atin pong alamin sa pamamagitan ng ating pag-research. Ang sabi nga, what do the people of Israel or the Jews believe about the Messiah? Next slide, let us read this po sa English. In Judaism, yung Judaism ay relihiyon ng mga Hudyo. HaMashiach, Messiah, often referred to as Melech HaMashiach, is a fully human, non-deity Jewish leader. Dapat nating bigyan po ito ng pansin na ayon po diyan sa pananampalatayang Judaismo, ang Messiah o ang Kristo is a fully human. Talagang siya po ay
tao, non-deity Jewish leader, hindi Diyos na leader ng mga Hudyo. Physically descended via human genetic father of an unbroken paternal Davidic line through King David and King Solomon. He will accomplish predetermined things in a future arrival, including the unification of the tribes of Israel, the gathering of all Jews to enrich Israel, the rebuilding of the Temple of Jerusalem, the ushering in of a messianic age of global universal peace, and the annunciation of the world to come. Ito pong ating binasay ayon sa Wikipedia at kayo pwede ring mag-counter check at inyong gawin ang pagsisiyasat din. Nagyan po ay ating binibigyan po ng pansin ang ating Panginoong Yahushua ayon sa Judaismo ay a fully human, not deity Jewish leader, physically descended via human genetic father. Ngayon po ay si ang ginamit na kasangkapan diyan ay si Maria at ang kanyang stepfather ay walang iba kundi itong si Jose. 'Di ba mga mahal na kapatid? Kaya diyan ay ating napapansin na ang ating pong Panginoong Yahushua, ang Mesaya ay tao at hindi Diyos. Ayon mismo yan sa mga Jewish preachers, mga rabbis, mga tagapagturo ng kautusan ng mga Hudyo. Ngayon, doon sa Israel. Sino paniniwalaan natin? Yung mga taong iba't iba lahi. Ako, mas maniniwala ako sa mga Hudyo sapagkat ang Kristo isang Hudyo at ang pagtuturong ito ng ating binasa ay pagtuturo ng mga rabbis, mga pagtuturo ng mga taong alam ang aral ng Diyos, yung matandang tipan, yung Tanakh, yung Old Testament. Di po ba? Kaya diyan ating mapapansin, maging sa kapahayag po diyan, He will accomplish predetermined things in the future arrival. Tumutukoy yan sa millennial kingdom, including the unification of the tribes of Israel, the gathering of all Jews. Magaganap po yan pagdating ng millennial kingdom. Pero ating binibigyan ng emphasis, ang ibig sabihin po diyan sa ating binasa, ang Mesyas ay tao, hindi Diyos na leader. Yan ang paninindigan. Yan po ang patuloy na paninindigan ng mga Israelita ngayon doon sa Israel. Marami ang ganyang pananampalataya nila. Ngayon mga kapatid, ano ang nagiging damdamin ng ibang mga Hudyo, kung hindi man iba, ay may mga Jewish kasi na mga naniniwala rin sa bagong tipan. Kanilang kasi may iba na ma-misinterpret nila ang tungkol sa ating Panginoong Yahushua. Na dito ay lalong nagpapatunay na ang Kristo talaga ay ayon diyan sa Wikipedia, a human, non-deity Jewish leader talaga. Tingnan natin itong nasa Juan. Ito'y tagpo na ang Kristo'y nasa lupa pa eh. Ito. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Anong tagpo ito? Ito'y tagpo ng kaharap ng Kristo. Ang mga Hudyong ayaw sumampalataya sa Kanya. Bukod sa ang Kristo ay nilabag niya yung araw ng Sabat na ipinangingili ng mga tradisyonal na mga Jewish people noon, ang sabi pa diyan, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos. Na siya'y nakikipantay sa Diyos. Ano ito? Ito'y misinterpretation ng mga Hudyo na kaharap ng Kristo sa tagpong ito sa talatang binasa natin. Mga kapatid, ano ang kanilang nasa isip? Ang akala nila, nang sabihin ng Kristo na ang Diyos ang kanyang ama, ang akala nila, ang Kristo'y nakikipantay sa Diyos. Ano yan? Misinterpretation ng mga Hudyong kausap ng Kristo. Ama ng Kristo ang Diyos. Hindi ang ibig sabihin nakikipantay siya sa Diyos o ipinakikilala pa niya na siya'y isa pang Diyos. Hindi ganon. Kaya tama lang ang ating binasa sa Wikipedia. Diba?
Human leader, non-deity, hindi siya Diyos. Kaya itong ating binasang ito ay bunga ng misinterpretation ng mga Hudyong kausap ng Kristo. Bakit nagkaroon sila ng misinterpretation? Because of the statement of our Lord Yahushua nang sabi niya, ang Ama ang aking Diyos. At ang akala nga nila, siya ay gusto ng Kristo na ipakilala ng sarili niya, isa pa Diyos. Maling pag-iinterpreta at maling pagkaintindi ng mga kausap ng Kristo noon na mga Hudyo nung panahon niya. Ngayon, mga kapatid, ano ang ginawa ng mga tao na naniniwala? Yung mga Israelita tungkol sa Diyos na, siyempre, ang Diyos ay may mga piniling mga lingkod diyan katulad ni Abraham, di ba? Si Abraham ay isa sa mga pinili ng Panginoon Diyos para maging tagapaglingkod sa kanya, di ho ba? Ito, tingnan natin ang pahayag sa Biblia. Sa next slide, ito ang ating mababasa. God is not a man. O ayan, maliwanag po yan. God is not a man. Ang Kristo, He is a man. He will not lie. God is not a human being. Ang Kristo, He is a human being. He is a human leader of the Israelites. Non-deity Jewish leader. Hindi siya Diyos. Kanino tumutukoy itong ating binabasa? Kay Yahuwah. God o Yahuwah is not a man. He will not lie. God or Yahuwah is not a human being. His decisions will not change. If He says He will do something, then He will do it. If He makes a promise, then He will do what He promised. Yung maliwanag po, maging sa mga lingkod ng Diyos noong unang panahon, na ayon sa kanilang pagtuturo sa aklat ng Tanak, sa Old Testament, ay binibigyan nila ng emphasis na ang Diyos is not a man. He is not a human. Yahuwah, the God of Abraham, is the only God. Siya lang po ang Diyos, si Yahuwah lang. Wala na pong iba. O, mga kapatid, ngayon, paano po pinatunayan pa sa aklat ng Nibim o aklat ng mga propeta ang oneness, ang pagiging isa ng tunay na Diyos na siya si Yahuwah? Next slide. Sa 45:5 po, aklat ng Isay. O ito pa, yan. Ito pa pala ang ating babasahin, no? Bukod pa dyan sa ating binasa kanina, sa aklat po ng Numbers, ito pa. Meron pa tayong babasahin pala. Nakaligtaan natin yan. Listen, pakinggan natin. People of Israel, mga tao sa Israel, the Lord is our God. The Lord is the only God. Binibigyan lang natin ng diin dyan yung ating nabanggit kanina, si Yahuwah lang ang iisang Diyos. The Lord is the only God. Yang Lord na yan ay tumutukoy sa ating Panginoon Diyos na si Yahuwah. He is the only God. Wala na pong iba kundi ang Diyos lang. Ano pang patotoo naman sa aklat ni Isaias? Ito, 45. Next slide. Ganito nakasulat. Ayan. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibigtisan ka, bagaman hindi mo ako nakikilala. Yan ay pahayag mismo ng Diyos. Ako ang Panginoon at walang iba. Hindi niya sinabing ako ang Panginoon at mayroon pa akong kasamang dalawa. Ang sabi niya, ako, yun ay salitang pang-isahan. At walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Kaya kung ang ating Panginoong Yahushua ay kikilalanin pa na Diyos, kikilalanin pang kasama sa Trinidad, kasama yung Espiritu Santo, pinalalabas ng mga taong ito na ang Diyos ay sinungaling. Kanina nabasa natin, God is not a man, He will not lie. So when God says that I am the only God, wala nang iba, He is not lying. He is telling us the truth. Sino ang naglalay? Yung mga taong gumawa sa Kristo na Diyos. Ang mga taong nagdeklara ng Espiritu Santo Diyos din. Kaya naging tatlo daw ang Diyos. Yon ang mga tao na lumihis sa pagtuturo ng katotohanan. Kailanman ang Diyos na si Yahuwah ay hindi magsisinungaling. Pag sinabi niyang, ako ang Panginoon
Ako lamang at wala ng iba, yon ang totoo. Pero itong mga ibang mga tagapagturo, hindi lang ilan, marami yan, na pati ang Mesyas o ang Kristo'y ginawang Diyos, sila po ang mga taong lumabag sa kalooban ng Diyos. Nilapastangan nila ang paninindigan ng Diyos, siya lang ang Diyos. Paglaban sa Diyos yan, mga kapatid. Di ho ba? Mas marunong pa tayo sa Diyos. Ang sabi niya, ako, wala nang ibang Diyos. Oh, I am Yahuwah, the only God. Pag binasa nyo sa Isaiah 45:5 sa easy to read version, there is no other God except me. Ang Kristo, sino ang Diyos na kanyang itinuro? Next slide. Sinabi ba niyang ako ay kasama sa Diyos at ang Espiritu Santo kasama ko? Next slide. Ganito nakasulat. Pakinggan natin ito. Pagkasabi ni Yahushua ng mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating ng oras. Parangalan mo ang ako na iyong anak para maparangalan din kita. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa lahat ng tao para mabigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng taong ibinigay mo sa akin. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na isinugo mo nang magturo ang Panginoong Yahushua. Ano ang kanyang paninindigan sa harap ng mga tao noong panahon niya na ayaw maniwala na ang Diyos ay iisa lang. Kasi naniniwala pa yung iba noon na ang Diyos ay mayroong tatlong persona noong unang panahon. Ang Diyos ng iba ay kung sino-sino pa, di ba? Ang Kristo nang magturo, panahong Kristyanismo na ang sabi ho niya, maliwanag na ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos. Tumingala pa nga siya para bigyan ng distinksyon na siya ay iba sa Ama, iba ang Ama sa kanya. Ang tiningalaan niya ay ang langit naroon ng Ama, ang tumingala sa langit ay ang Yahushua o ang Kristo. Bakit pati siya ay kinalala ng iba na Diyos? Ang sabi niya, ikaw Ama ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Hindi niya sinabang kasama ako, kasama ang Espiritu Santo. Di ba mga kapatid? Ano ho ang katunayan pa na wala pang Kristo ay tiniyak niya ng anghel ng Diyos ng Kristo'y tao? Ito ang ating mababasa sa aklat ng Mateo. Ganito nakasulat. Ang pagkapanganak nga kay Yahushua Kristo'y ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ayan ay isang tagpo sa buhay po ng ating Panginoong Yahushua. Tagpo na kasama ang kanyang magulang. Diyan ay kausap po ng anghel itong si Maria na ang sabi ay maliwanag na ang kanyang dinadalang tao ay walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Dinadalang tao o nagdadalang tao. Hindi sinabing nagdadalang Diyos. Di ba? Bakit? Ang Diyos naman ay maliwanag na hindi ipinanganganak Di ba? Hindi ipinanganganak ang Diyos. Ngayon, mga kapatid, meron tayong ikokonsidera ang paninindigan ng ibang mga tao. Pinopost pa nila sa Facebook at saka sa YouTube yung kanilang paniniwala na ang Kristo daw, komot siya'y anak ng Diyos, kaya siya'y Diyos. At ang Kristo daw ay ipinanganak ng Diyos. Aba, mabuti puntahan natin yung talatang yan. Nalalabas nila nanganganak ang Diyos. Ano ba naman yan? Next slide. Ito nakasulat. Ito batayan nila. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Hula ito sa Kristo.
At ang sabi nila, ang Kristo komot anak ng Diyos, kaya Diyos. Ang katunayan ng wika, diyan sa binasa nating talata, sinabi ng Panginoon, sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Kaya ang konklusyon ng ibang mga ngaral, ito'y literal na panganganak na lumalabas na parang ang Diyos ay nagbuntis. Ang nagbuntis at nagdalang tao sa Kristo ay hindi ang Diyos, kundi si Maria. Itong talatang ito, mali ang pagkakasalin Mali. Ang pinagbabatayan ng mga tagapagturo ng relihiyon kung sa kanilang pagkilala ng Kristo Diyos, kung hindi mali ang pagkaintindi, mali ang salin. Sigurado yon. Bakit? Sabi ng Diyos, I am the only true God. Ako lang ang tunay na Diyos. Yun ang totoo, ang sinabi ng Diyos. Kaya pag may nagturo na ang Kristo'y Diyos, ibang pagtuturo po yun. Iba yun sa itinuro ng Diyos. Yun ay ibang ebanghelyo. Puntahan nga natin, ano katunayang mali ang pagkakasali na ito, na sa araw na ito ipinanganak kita, pinalalabas nilang nanganganak daw ang Diyos. Samantalang sa binasa natin sa Mateo, ang Maria na asawa ni Jose, nagdalang tao. Ang nagdadalang tao, hindi ang Diyos, kundi si Maria. Ang tamang salin, ito, next slide. Ito yung tamang salin. Gamitin natin ang ating common sense. Isipin nyo, pinalalabas, nagbuntis ang Diyos, sapagkat bago ipanganak, dapat magbuntis. Nagbuntis ba ang Diyos? Pambihira naman kayo. Gamitin nga yung isip ninyo, mga kaibigang tagapagturo, na kumot sinabi ng Kristo na siya ay anak ng Diyos at ang Kristo daw ay ipinanganak ng Diyos. Ano pa naman yan? Paglapastangan sa Diyos yun Ito tamang sabi. Sinabi ng hari na hinirang ng Diyos, sasabihin ko ang sinabi sa akin ng Panginoon. Ikaw ang anak ko at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. Yun ang tamang salin. Hindi yung ipinanganak kita o nanganak ang Diyos. Ang ibig sabihin po, diyan din sa 2:7, pero sa aklat po ng ang salita ng Diyos natin binasa, ikaw ang anak ko at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. Kaya kung tawagin ng Kristo, anak ng Diyos, sa sentido na si Maria ay nagdalang tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya kung tawagin siya, anak siya ng Diyos. Ama niya ang Diyos. Next slide pa. Ito pa mga patuto sa saling English. Yan po ay sa Psalms 2:7, we are not changing the verse or the book. We are still reading the book of Psalms or Aklat ng Awit, Salmo sa ibang salin. Yan naman po ay sa complete Jewish Bible. Isang Jewish Bible po ito. Ano sabi? I will proclaim the decree. Adonai said to me, Adonai refers to God, O Panginoon, you are my son, my son. Today I became your father. Today I became your father. You are my son. That refers to our Lord Yahushua. Ang sabi ng Diyos, today I became your father. Sapagkat ang Kristo'y ipinanganak sa bisa ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo'y kapangyarihang mula sa Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, today I became your father. Next pa. Ito pa isang salin. Sa English din. New Living Translation. The king proclaims the Lord's decree. The Lord said to me, you are my son. Today I have become your father. I have become your father. Yan ang tamang salin. Next slide pa. Ito pang mga salin na nagpapatotoo na hindi ipinanganak ng Diyos ang Kristo, hindi nagbuntis ang Diyos. I will proclaim. Ito naman po ay Berean Standard Bible. I will proclaim the decree spoken to me by the Lord, O Yahuwah. You are my son. Today, I have become your father. Yan ang nakasulat. Yan po sa aklat na kung tawagin natin ay Berean Standard Bible. Maliwanag po yan, mga kapatid. Kaya ang Kristo ay Mesias, the anointed one. Di ho ba?
Ang Diyos ay hindi pinapahiran. Siya ang nagbibigay ng pasya kung sinong dapat pahiran. Pinahiran ng langis si Aaron, pinahiran ng langis si Saul, pinahiran ng langis si David. Ang Kristo'y pinahiran din ng langis. Kaya kung tawagin siya, Messiah siya, the anointed one, the begotten Son of God. Hindi ho siya Diyos. Tanong, ba't nagkaroon ng aral ng Kristo'y Diyos? Next slide. Ito nakasulat. Basahin natin sa ating pong reference sa Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Crack. Ito ang nakasulat. Thus, for example, it was not until 325 AD at the Council of Nicaea that the church, which church is this? The Catholic Church defined for us that it was an article of faith that Yahushua is truly, let's go to the next slide, is truly God. Hindi lang nakumpleto yun. Ano? Ngayon, was the divinity of Jesus a late invention of the Council of Nicaea? Kasi noong 325, kaya nagkaroon ng aral ng Kristi Diyos, idiniklara yan ng konsilyo ng Katoliko, kung tawagin ay konsilyo ng Nicaea. Kaya effective noong way back 325 AD, naging Diyos ang Kristo. So, 324 AD, hindi pa siya Diyos. Pero noong dumating yung petsang 325 AD, pinagtibay ng konsilyo ng Iglesia Katolika na ang Kristo ay Diyos na. Tanong, was the divinity or Godhead of Jesus a late invention of the Council of Nicaea? Dito sa Michael Kruger, posted on September 21, 2020, it says, one of the most common objections to Christianity is that the divinity of Jesus was created by later Christians long after the first century. Aba, talagang unang siglo pa, meron ng mga lumikha ng aral ng Kristo Diyos. No one in primitive Christianity believed Jesus was divine, we are told. He was just a man. O yan ang paniniwala bago pa sila mag-imbento ng aral na si Kristo Diyos. Ang sabi, he was just a man. It was later believers at the Council of Nicaea that declared him to be a God. Kaya talagang may nagdeklara eh. Ang tanong, sino sila para magdeklara? Ba't kayo nagdaragdag? Bawal magdagdag, bawal magbawas sa Biblia. Pero nagdagdag sila. Ano ang isa sa idinagdag ng Iglesia Katolika? They created the Godhead of Christ. Why did they create the Godhead of Christ? Because it is not in the Scripture. It is not taught in the Holy Bible about our Lord being another God. Walang ganon. Kaya they created. Lumikha sila ng kanilang dekrito, isang konsilyo ang lumikha, ginawa nilang Diyos si Kristo. A classic example of this in popular literature can be found in the book of Da Vinci Code. My dear, Tibing declared, until that moment in history, Council of Nicaea, Jesus was viewed by his followers as a mortal prophet. Bago pa ang konsilyo ng Nicaea, sa kasaysayan ay sinasabi po riyan ng mga tagasunod ng Kristo ay kinikilala ang Kristo bilang mortal prophet, taong propeta. A great and powerful man. Siyempre, pinatnubayan ng Diyos. But a man nonetheless. Tao pa rin kahit may kapangyarihan siya. A mortal, not the Son of God, right? Tibing said, Jesus' establishment as the Son of God was officially proposed and voted on by the Council of Nicaea. Hold on. You're saying Yahushua's divinity was the result of a vote? A relatively close vote at that, Tibing added. So, yung aral na ang Kristo Diyos ay isang aral na hindi nakasulat sa Biblia, kundi yan po ay aral na mababasa sa bukod na aklat ng Katoliko. Diniklara nila, they created such a doctrine that Christ is another God is a man-made doctrine by the Catholic Church. Na lumagana po yan
dinadala yan ng ibang protestante at iba't ibang mga relihiyon. Ang dami ang nagtuturo na si Kristo ay Diyos. Di ba mga kapatid? Anyway, hindi natin sila pinagtatawanan. Atin po ipinahahayag ito sapagkat maliwanag na ang Diyos po ay nag-iisa lamang. Siya lamang po ang Ama. Wala na pong iba, mga kapatid. Ang Kristo, anak ng Diyos. Pero hindi po siya Diyos, mga kapatid. Ang Kristo po ay anak ng Diyos, pero siya po'y mortal, tao. Kaya merong isang tao na dati aktibong miyembro ng relihiyon ng mga Hudyo, Judaismo, pero nang siya po'y ma-convert sa pagiging followers ng ating Panginoong Yahushua, ano ang kanyang matibay na paninindigan? Next slide, ganito nakasulat. Pakinggan natin. Para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama, na lumikha ng lahat ng bagay at nabubuhay tayo para sa Kanya. At may iisang Panginoon lamang, si Yahushua Kristo. Sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay. At sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo ngayon. Ngunit may mga mananampalataya na hindi pa alam ang katotohanan ito. Isipin ninyo, maraming mga mananampalatayang hindi alam ang pananampalatayang ito o ang katotohanan ito. Sabi ni Pablo, pero para sa atin, iisa lamang ang Diyos. Sino yung iisang Diyos? Ang Diyos na nagsalita, I am the only God. Si Yahuwah yun, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Di po ba? Ang Panginoon natin ay iisa din. Sinong Panginoon? Ang Panginoong tagapamagitan natin sa Diyos. Sino siya? Ang Panginoong Yahushua ang Kristo. Isipin ninyo, kung ang Kristo'y isa pang Diyos, tandaan natin, ang tunay na Diyos may tagapamagitan. Kung ang Kristo'y Diyos pa, sino ang tagapamagitan ng Kristo? Sige. Sino ang tagapamagitan ng Kristo? Sino ang mamamagitan sa pagitan ng mga tao at ng Kristo kung ang Kristo'y isa pang Diyos? Ang nasa Biblia, isa lang ang tagapamagitan. Sino? Ang ating Panginoong Yahushua. Sino ang kanyang ipamamagitan? Ang mga tao at ang Diyos. Siyang nasa gitna. Siya ang mag-uugnay sa mga tao sa Diyos sapagkat siya ang the only mediator. Sa Katoliko, ang dami nilang huwag kayo magagalit, mga kapwa ko Katoliko dati, no? Dati akong Katoliko, eh. Pati si Maria ginawang mediatrix, tagapamagitan. At marami pang iba. Mga santos santita, mga santos santito, ay santambak na mga tagapamagitan po yan. Di po ba? Kaya diyan, maliwanag po ang pahayag ng Apostol Pablo na dating aktibong miyembro ng relihiyon ng mga Hudyo, pero nang siya'y matawag, ay kanyang kinilala na iisa lamang ang Diyos para sa atin. Pero maraming mga mananampalataya, hindi pa alam ang katotohanan ito. Ang iba sa kanila ay sumasamba noon sa mga Diyos-Diyusan. Totoo yan. Noon, panahon ni Pablo, at hanggang sa panahon natin. Hindi ho ba? Ay pagka pinuna mo naman, magagalit pa. Huwag na kayong makialam, basta dito kami sa rebulto namin. Ay hindi lamang yung Diyos-Diyusan, yung mga rebulto, pati yung leader ng relihiyon na ang kanyang tinig ay parang tinig na ng Diyos. Masigit pa nga sa tinig ng Diyos eh. Yung nakasulat sa Biblia, pag itinuro sa mga miyembro, lampasan lang sa tenga. Pero pagka itinuro ng taong leader na yon, sunod ng sunod sila. Gullible kasi, pasensya na ho, gullible. Ano ibig sabihin gullible? Madaling madaya. Di ba? Hindi ho ginagamit ang pag-iisip. Kailangan gamitin natin ang pag-iisip. Huwag tayong panatiko. Huwag tayo po napikit matang sumusunod. Dapat tayo ay maging beryano, open-minded tayo. Ang iba sa kanila, sumasamba noon sa mga Diyos-Diyusan, kaya hanggang ngayon, totoo yung sinabi ni Pablo, kapag kumakain sila ng mga pagkain inialay sa mga Diyos-Diyusan, naiisip nila na parang kasama na sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. At dahil sa kakaunti pa lang ang kaalaman nila, ay nagkakasala sila sa kanilang konsensya. Kaya maliwanag po yung ating mga binasang yan. Ngayon, pakinggan natin, panoorin natin mismo ang pagtuturo ng isang Hudyo o kalahi mismo ng ating Panginoong Yahushua. Pagdating sa Kristyanismo, ilang Kristyanismo ang alam nito? At anong pagkilala ng rabay na ito tungkol sa Kristo
at tungkol sa isang Diyos. Let us view and listen to this one po. Pakinggan natin ito. About Christianity. A huge difference between two kinds of believers in Christianity. Something that blew my mind when I realized that thing. Something that is not famous and not known in the world. Something so important to realize. And I'll tell you that thing. Jewish people considering Christians as idols worshippers. Why? Because Jewish people, first of all, they don't know Christianity. The majority of Jewish people, they don't know. We've never been taught Christians' rules and to know if it's wrong or right. Like, we just know that it's wrong. It's a different religion. And the rabbis that taught us, and in the books, and that's the halakha, is saying to us that Christianity is wrong, is a mistake, and it's not the right way. So Jewish people are staying away from Christianity. They don't want to taste it, they don't want to smell it, they don't want to hear about it. They know it's wrong, and we don't want nothing to do with that. First, okay, can understand it, can respect that. You don't want to get anything foreign into your house, can respect that. It's beautiful. But there is something to realize. Not all Christians are answering to that prototype of worshipping idols as the Gemara and the Talmud are presenting them, because there might be a difference that is tremendous, that is huge. There are people in Christianity who believes that Jesus is God. That is their faith. I think it's called Trinity. They believe that Jesus, he is God. Now, for Jewish people, to say that a man is God, that's a mistake. For us, like, that is the answer when we hear about someone like that, that person is saying, that man was no man. He was not a man. He was God. It's God. He was God and he is God and he will always stay God. For us, simple Jewish people that are following halakha, that's a mistake. Based on the teachings and learnings I've been exposed to, tradition that we inherit from our ancestors, you can never say that something else except for God is God. You cannot. But you have millions, or maybe even hundreds of millions of Christian people who does not follow that law of Trinity. And they will never say that Jesus is God. Just, they believe that Jesus is the Messiah. They believe that he is the Mashiach. Now, I'm going to tell you something. Listen. I'll call another Jewish person who thinks that a certain rabbi, he is the Mashiach. He is the real true Mashiach. And let's say that in the end of days, we're going to realize that that rabbi that he believed in, that he was the Mashiach and about to be revealed, died and was not the Mashiach in the end. On that Jewish person, we will not say that he is a kofir, that he is like not Jewish. We're not going to disqualify his Judaism for his faith in a false Mashiach. So how come we going to disqualify the faith? Okay. Diyan po sa ating pinanood at ating pinakinggan, ito'y isang rabbi na nagturo tungkol sa Kristyanismo. Una, ang binabanggit niya during the time of our ancestors. Ang tinutukoy niyang ancestors ay sila Abraham, Isaac at Jacob. Kasi ang mga itong taong ito ay hindi naniniwala sa bagong tipan. Kaya hindi ho sila naniniwala sa ating pinaniniwalaan. Pero itinuturo po niya diyan na kapag ka sinabing ang isang tao'y tao, hindi pwedeng maging Diyos. Di ho ba? Isang kalapastanganan yan na sabihin ng isang tao, bukod sa isa'y tao na, Diyos pa. Parang katulad sa paniniwala ng maraming Kristiyano. May binanggit po siya diyan, mga iba't ibang uring Kristiyano. May mga Kristiyano na naniniwala tungkol sa Trinity. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. At milyon-milyon na mga Kristiyano yan. At meron namang naniniwala na mga Kristiyano na ang Kristo o si Yahushua ay tao, hindi siya Diyos. Yan. Alam niyo mga kapatid, pagdating sa Abrahamic family, ano-ano yung Abrahamic family na yan? Yan po ang galing sa pamilya ni Abraham. Ano yung isa? Yung Judaismo. Ang Judaismo, ang pagkilala nila na yan ang reliyon ng rabbi na ito, na ating pinanood at pinakinggan. Sa Judaism, monotheistic po sila. Isa lang ang kanilang Diyos. Ano pa yung isang Abrahamic religion o kabilang sa Abrahamic family? Yung naging anak ni Abraham kay Agar.
yung kanilang katulo na si Ismael. Yan po ang Islam. Ang pananampalataya ng Islam ay Diyos, iisa lang, si Allah ang tawag nila. Ngayon, ang nagturo nito na rabbi, mayroon siyang binabanggit na Kristiyano na ito ay mga idol worshippers. Na ang tinutukoy diyan ay ang Katoliko, mawalang galang na. Sapagkat ang paniniwala ng nakararaming mga Hudyo noon at maging ngayon, ang Christianity ay nirerepresenta ng Katoliko. Kaya kung tawagin, Christians are idol worshippers. Pero mayroon din siyang binanggit na marami ding Kristiyano ang hindi naniniwala sa Trinity. Kaya tayo, siguro pagdating ng panahon na malaman niya at marinig niya itong ating ginagawang paghahayag ng salita ng Diyos na tayo ay monotheistic din, isa din ang ating tunay na Diyos, malalaan niya na mayroon palang mga Kristiyano na ang paniniwala ay katulad din ng sa kanila. Di ba? Monotheistic family. Kaya pagdating po sa mga pangangaral ng mga Katoliko, Madre, na nangangaral doon sa Israel, ito, panoorin niyo ho, i-Google po ninyo. Dinuduraan sila ng mga bata. Sapagkat ang turing sa kanila, quote and quote, Kristiyano daw sila, pero Katoliko sila. Idol worshiper sila. Bakit? Kumikilala sila ng paniniwala na ang Diyos ay mayroong 3 persona. Galit na galit dyan ang mga Hudyo. Di ho ba? Kaya nga sa tagpong binasa natin kanina, ay dumampot ng mga bato ang mga Hudyong kausap ng Kristo nang sabi ng Kristo siya ang anak ng Diyos. At ang akala nila nakikipantay ang Kristo sa Diyos. Sabi ng rabbi, if you are a man, you cannot be a God. Hindi ka pwede maging Diyos. Kaya ang paninindigan natin ng Kristo po ay tao at hindi Diyos. Yung po ang tama. Kaya kung may mga ibang talata ng Biblia na binabasang ibang nagtuturo ng Kristo Diyos daw di umano, ay kung hindi distorted ang talata, kung hindi mali ang style ng talata ng Biblia, mali ang pagkaunawa sapagkat idinidiin natin ang Diyos ay iisa at gaano kahalaga ang ganong pananampalataya. Next slide. Ganito nakasulat sa aklat po ng Juan. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na isinugo mo. Yan ang aral ng Kristo. Ang Kristo isang Hudyo. Ang nagturo kanina sa ating pinanood na video isang Hudyo. Ang pananampalataya nila ay sa Old Testament lang. Ang isang Diyos ay si Yahuwah. Siya rin ating isang Diyos sa bagong tipan. Na yan ang itinuro ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ang sabi, ikaw ang makilala na isa na tunay na Diyos. Ikaw lang ang tunay na Diyos. Tumutukoy yan sa Yahuwah. Nandyan ang pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya mga mahal na kapatid, lalo na sa panahon natin ngayon, na nagaganap ang iba't ibang uri ng mga sakuna, trahedya, yung mga natural disasters na yan, katulad ng wildfire sa California, nakakaawa, at mga digmaan sa iba't ibang mga dako. Lahat ng yan ay kung ating susumahin, nakasulat lahat yan sa Biblia na naghahayag na ang ating panahon ay napakaikli na lamang. Hindi rin katakataka ng pagdami ng mga nangangaral ng iba't ibang uri ng ebanghelyo, lalo na pagdating sa pagiging Diyos daw ng Kristo. Tinuturo nila at pinagpipilitang Diyos ang Kristo. Hindi katakataka sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Yahushua, marami sa mga huling araw bago dumating ang ating inaasang kaligtasan, magtuturo ng ibang Kristo. Iba kaysa itinuro ng Kristo. Kung tawagin mga antikristo, sapagkat kung sinabi ng Kristo na siya'y tao, ituturo ng iba na hindi, Diyos ka, Diyos ka. Ano ang lahat ng yan? Kung ating lalagumin, isa lang kahulugan. Kung noong panahon ng mga apostol ay sinabi na ng ating Panginoong Yahusyang malapit na, ang kawakasan malapit na, ang inyong kaligtasan, ang kaligtasan yan ay mas malapit na sa ating panahon. So ano kailangan natin? Manindigan. Sa anong paraan?
sa tamang paraan. Ano ang ating paninindigan? Ang Messiah, the Anointed One, ang Panginoong Yahushua ay taong banal, taong hindi nagkasala, taong tagapamagitan, taong dapat sambahin sa ikaluluwalhati ng ating Diyos na si Yahuwah. Nawa ang leksyong ito ang lalong magpaigting at lalong magpatibay sa ating pananampalataya at pumirmi na tayo sa napakakaunting labing ito na itinira ng Panginoon Diyos nung tumalikod na ang ikatlong grupong hinulaan sa pagsunod nila sa kanilang leader. Manindigan tayo hanggang sa huling bahagi ng ating buhay at sa ating paglalakbay. Tumayo po kayo at yan ang ating ipagpapasalamat sa Ama. Ama namin Diyos, salamat po ng marami. Patuloy mong dinaragdagan ang aming mga kaalaman tungkol sa iyong bugtong na anak, tungkol sa iyo bilang iisang Diyos na tunay. Ang itinuro, Panginoon, ng iyong anak, maging ng mga propeta noon, ay isang katibayan na ikaw lamang ang iisang Diyos na tunay na may lalang ng lahat. Ang anak mo'y isinugo mo at ikaw din ang may pahayag na siya lamang ang daan tungo sa iyo at wala nang iba. Kaya kami bilang mga iglesia ni Yahushua, ang aming pong relihiyon ay hindi organisasyon katulad ng iba, kundi ang aming relihiyon ay si Yahushua. Siya ang daan pabalik sa iyo. Kaya siyang aming sinusunod. Ang tinig niya ang aming pinakikinggan, hindi ang tinig ng kani-kaninong mga tao. Pamalagiin mo kami sa ganitong kababaang loob at maging mapagsiyasat pa kami lalo na sa panahon ito sapagkat bago dumating ang aming kaligtasan ay lalong darami ang mga magiging kasangkapan ng diablo. Ililigaw ang marami. Pasusunurin nila sa mga aral na mali. Sana maabot ng katotohanan ito na ikaw lang ang Diyos na iisa at ang anak mo na si Yahushua ay taong banal. Makarating sana ito sa iba naming mga kaibigan at maging mga ibang mga mangangaral at magpahinuhod sila sa totoo na nakasulat sa Biblia. Huwag silang maniwala sa mga aral na hindi naman kinakatigan at sinusuportahan ng mga talata ng Biblia. Amang Diyos, salamat sa kaalamang ito. Mamamalagi kami, hindi man kami, Panginoon, nanunumpa sa iyo, pero pahayag ito mula sa puso namin. Ikaw lang ang Diyos namin, magpakailanman. Ikaw ang aming kikilalanin na siyang may-ari ng lahat at ang anak mo ang siyang tunay na leader na aming susundin tungo sa kaligtasan. Ang lahat ay buong puso naming hinihingi sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Purihin si Yahuwah sa Espiritu Banal. Ihayag ang kanyang kabutihan sa pangalan ni Yahushua. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakit ng Espiritu Santo, ginawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Meron tayong ilang mga reminders. You can give your donations at www.upedpad.com and offerings at churchofyahushua.org. 1 Timothy 2, 1 down to 2. First of all, then, I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people, for kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life, with all reverence toward God and with proper conduct. Ating ipinapanalangin ang lahat po ng tao, hindi lang ang mga taga-Pilipinas na sasama sa rally ng Iglesia ni Cristo, na sana'y sila ay kaawaan ng Diyos na huwag silang guluhin at huwag silang mapinsala, sapagkat ang iba sa kanila ay mga kaibigan natin, kakilala natin, mga bunga pa natin,
mga kamag-anak pa natin. Pero hindi lang silang ating ipinapanalangin, pati lahat ng tao, lalo na yung digmaan sa Ukraine, sa iba't ibang panig ng mundong namamatay ang tao dahil sa gutom. Lahat ay ipinapanalangin. Noong pa natin ginagawa ito, mga kapatid, sapagkat sa patnubay ng Ama ay kanyang ipinahayag sa atin ito para ating ipadama sa lahat ng tao na dapat ipanalangin natin ang bawat isa, ang lahat ng tao sa buong mundo. Hanggang diyan po at tayo ay natatapos na, mga mahal na kapatid. Isa puso natin ang aral ng Diyos sa lupa at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y dinggin. Pangalawin ang iglesia, ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandal.